Walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Put your hands on the back. Yeah. Pinapaanamasa o dough, check. Nakahubad na manggagawa, check. Nagkalat na mga dumilang hayop, check. Check na check sa checklist ng isang dugyot na pagawaan ng Miswa at Canton. Pero ang inirereklamong pagawaan sa resibo, may mas nakababakala pa palang violation. Ang hindi natitinag na pag-aksyon ng resibo, abangan mamaya. Walang lusot ang may atraso. May tatlong dayuhang namangharaw sa ganda ng Pilipinas, kaya't pinili nilang manirahan na dito for good. Pero ang inaakalang love at first sight nila sa ating bansa, isang paraan lang ba para takasan ang kanilang di umano'y madilim na nakaraan? Nang molestya ng isang menor de edad, 16 years old. Itong taong ito ay merong prior conviction doon sa kanilang bansa, pagmumolestya ng kabataan. Hey, Mr. Minor? Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangit. Inireklamo sa resibo ang isang dugyot na pagawaan ng Miswa at Canton. But wait, there's more. May iba pa palang rason para ito ay kasuklaman. Nagpakatip ng mensahe sa resibo Facebook page ang isang babae na itatago namin sa pangalang Elena. Sa kanyang mensahe na resibuhan ang nakakadiring pagtapak-tapak ng isang lalaki sa masa o dough. Hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit pa. Wow, kuya! Parang nagtitinikling ka na dyan ah. Kung raw ang video sa isang pagawaan ng Miswa at Pansit Canton na abot kaya sa iba pang videos, makikita rin ang nanggigitatang sahig, nangingitim ng mantika at nakatiwangwang na kanal sa loob ng pagawaan. Kapansin-pansin din ang mga dumi ng hayop na pakalat-kalat lang sa sahig nito. At ilang hakbang lang mula rito, nakalatag ang mga masa na gagawing noodles. Organic lang ang atake. Yikes! Saan kaya yan? Mano-manong minamasa ng mga lalaking ito ang harina na nasa sahig ng isang pagawaan. Ang masang ito ang gagawing noodles para sa paborito nating Pansit Canton. Kapansin-pansin na walang suot na kahit anong guantes o protective equipment ang mga manggagawa. At ang masa, nasa sahig lang. Ang sinasabing pagawaan sa Nueva Ecija, kaya tumulak ang aming team pa Central Luzon para mangalap ng resibo. Ayon kay Elena, hindi niya tunay na pangalan. Dati siyang nagtatrabaho rito at hindi na raw niya masigmura ang kalakaran sa pagawaan. Nag-message po ako sa resibo dahil po yung pagawaan po nila marumi. Malapit po sila sa kanal. Pag umuulan po, yung kanal umaapaw na ano po yung miswa nababasa. Tapos yung mga hayop po doon, pakalat-kalat lang po. Kaya po yung mga dumi nila nandun lang po sa pagawaan ng miswa or sa kanton po. Kahit marumi po yung sahig, isasabit na lang nila yung miswa. Naku po! Saan kaya dinideliver ang mga yan? Kwento pa ni Elena, ang mga babaeng trabahador ang nakatoka sa repacking. Ang mga lalaki naman ang in charge sa pagmasa-masa ng harina. Sa miswa po, 7 a.m. hanggang 6 p.m. po. 3 a.m. ng umaga, tapos 4 a.m. din po ng umaga sa kantunan po. Yung kamay po nila nababakbak, tapos minsan nagkakalipo nga po. Minsan nga po talaga puyat po sila. Bukod sa kadugyutan, si Elena may isa pang isinawala tungkol sa pagawaan. Karamihan daw kasi ng mga nagtatrabaho rito, mga menor de edad. Tinatakot po kami. Tapos pag may mga doli pong pumupunta, sasabing 18 o kaya po tinatago po kami. Dahil may mga kakilala pa rin siyang nagtatrabaho sa loob ng pagawaan, kinumpirma ni Elena na nangyayari pa rin ang lahat ng ito hanggang ngayon.
Sumunod na inikutan ng resibo ang palengke ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa iba't ibang pwesto, makikitang nakasabit ang pakete ng Best Pancit brand ng Pancit Canton. Ito raw ang mismong Pancit Canton brand na ginagawa sa inirereklamong pagawaan. Minsan po araw-araw yung delivery kasi po malakas po yun Nagsusupply po sila sa Pampanga. Doon po yung marami silang suki Ito po yan, mga kapuso. 90 pesos kada pack ang bentahan nito sa palengke. Nang makumpirma ang mga impormasyon, inaksyonan agad ito ng resibo. Sa gitna ng pag-iikot ng resibo sa bayan ng Santa Rosa, humarap sa amin ang ilan sa mga menor de edad na nagtatrabaho raw sa pansitan at miswahan kasama ang kanilang tiyahin. Dahil daw sa hirap ng buhay sa probinsya, napilitan siyang tanggapin ang alok na magtrabaho rito. Hindi na po ako nag-aaral. Sinama lang po. Nakakit po ako sa ganitong trabaho lang na gusto ko rin po kumita ng pera. Pero para kay Mike, hindi raw sapat ang kakarampot na kita kapalit ng mahigit 8 oras nilang pagmamasa at pagluluto kada araw. 150 pesos per day raw ang sahod ng bawat trabahador sa pagawaan. Gusto ko na pong umalis sa trabaho yun kasi di ko nakukaya yung sahod ko. Yung kinikita ko po sa loob ng isang buwan, 5K. February 18, 2026, lumapit na ang resibo sa Kapitolyo at sa lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija. Nang mapag-usapan na ang inilapit na reklamo sa amin, nagkasana ang iba't ibang departamento ng surprise inspection. Kabilang ang Provincial Social Welfare and Development Office, Sanitation at Police Department. Pero pagpunta sa target location, naglilinis, nagtatakbuhan. nakatanggap ang resibo ng impormasyon na ang mga manggagawa sa pansitan miswakan pinatigil daw sa trabaho. Hi ma'am, from GMA po. Ma'am, pwede ba kaming makasilip lang dun sa sa pansitan? Ma'am, mamaya na lang. Tignan mo muna. Silipin mo muna. Sige, kasi naaano din Kasi syempre, mamahanap buhay namin yan. Opo, naintindihan Mula ko naman. pagkabata namin. Opo, naintindihan ko ma'am. Pagpasok, nadata naming nakatigil nga ang operasyon. Aba! Malinis! At maaliwalas! Tama ba ang pinasok natin? Malayong malayo ito sa cellphone video na ipinadala sa resibo. Ang mga minasang harina naman na nakalatag sa sagig, nakataklob na ng puting tela. Nagbabalang kanina, ma'am, nag-aapura, kaya init siya lang. Pero ang tanong, Ma'am, nasaan po ang mga empleyado ninyo? Tulad po niyan, may gumawa po. Namamahinga po sila, natutulog po sila sa panghali. Mamaya pa po nila babalikin niya para pitlukin mo. Habang nag-iikot ang mga otoridad, may tatanggap na mensahe ang resibo na silipin daw namin ang mga kwarto sa itaas ng pagawaan. Walang tao sa loob, pero walang mga bata. Pero nag-chat sa akin yung informant. Sabi niya, andun po lahat ng batang tinago po. Dun po sa tulugan ng manggagawa. Ipinakita naman sa amin ng may-ari ang mga kwarto na tinutuluyan daw ng kanyang mga empleyado. Pagdating namin doon, pami-pamilya ang sumalubong at walang menor de edad. Sa tagal ko din mga anak-anak na lang po yun ng mga manggagawa. Di syempre po, minsan po gusto po ng extra income ng mga bata. Pero ang may-ari, inaming may mga menor de edad daw talagang gumagawa ng pansit at miso rito. Sabi ko nga sa inyo, nun ma'am, nung dito sila nakatira, anak ng mga tito ko na yon, nagre-repack ng kanton. Anak nila yon. Sila yung magdidesisyon doon, hindi po kami. Ngayon, pinapasok nila dyan pag nakikita nila na may extra kayo, pambaon. Dito rin namin nakausap ang isa sa mga empleyado sa masakan ng harina. Hindi niya itinanggi na tinatapakan nila ang masa. Galing po sa mixer, ma'am. Lalapag namin sa ma'am. Pero malinis naman po yung mga paa namin. Tapos nakamedyas po. Tapos nakapadyama. Yung sa proseso mo, ma'am, naman kami, ma'am. Nakamedyas naman na Sa video na ipinadala sa resibo, walang kahit anong medyas na suot ang lalaking nagmamasa ng harina gamit ang kanyang mga paa. Ang paggawaan ng Best Pancit na De La Cruz Food Products, napag-alaman naming wala palang business permit. Nung mga nakaraang taon pa, issue na natin to, yung sa sanitation. And then, napagharapan na yan last year. Binanggit nga sa inyo na walang permit.
Kasi location pa lang, medyo bagsak na talaga. Kaya hindi magpa-process ang permit nito. Ma'am, sa totoo lang po talaga, sa totoo lang, wala pa sila dyan, meron na kaming gawaan. Di naman namin ine-expect na yung nabila namin ng lupa na to, gagawin niyang residential. Meron naman po dati, pag po nagre-renew po kami ng business permit, talaga ma'am, sabi ko nga sa inyo, naubusan lang din kami ng tao. Talaga ma'am, humina talaga yung production namin. At nang tignan ng resibo sa portal ng Food and Drug Administration ng FDA ang brand na ito, kumpirmadong hindi sila kailanman naging rehistrado sa FDA. Ayon sa Presidential Decree 856 or the Code on Sanitation of the Philippines, dapat po maayos talaga yung operation in terms of sanitation. Pagdating sa wastewater discharge, pagdating sa working area, sa mga surfaces, and even yung mga tao na nagtatrabaho inside the premises. Nagbibigay tayo ng notices sa kanila kapag may nakita tayong mga findings. After 3 notices and deliberate ang pag-disregard doon sa mga recommendations, talaga na-recommend natin for closure. Ma'am, yung napansin po ni sanitation, ma'am, as long as po na gagawan po namin ng paraan, susunod po kami sa gusto nilang mangyari. Patungkol naman sa sumbong na may mga menor na nagtatrabaho rito. Sa ngayon po kasi wala tayong nakita, pero sabi ko nga po sa inyo, hindi tayo titigil, tatrabahuhin po natin. May mga possible charges po na pwedeng isampa dun sa mga lalabag po talaga sa child labor. Matapos ang inspeksyon, ang resibo hindi pa rin natapos sa pagmamanman sa pagawaan. Napag-alaman naming nagbalik gawa raw ang mga trabahador matapos ang inspeksyon. Pag-alis nyo po is pinuntahan po nila yung mga minor, tinatanong po kung sino yung kasabwat. Tapos po, nagpagawa po ulit sila. Sa pagsasaliksik ng resibo, napag-alaman din namin na ang may-ari may kapatid na nakaupong kagawad sa barangay Tramo kung nasaan ang pagawaan. Pagdating namin sa barangay Tramo, hindi raw kami makakarap ni kagawad pero nagpaunlak siya ng tawagan namin para makapanayam. Ano po ang masasabi po ninyo dun sa anggulo po na posible nga daw po na may connection kaya hindi na ipapasara? Nag-ooperate po kasi sila na wala po silang permit. Kapatid po ako, pero hindi po kasi ako nakikialam sa pagdating sa business. Business po kasi nila yun, hanap buhay po nila yun. So hindi ko po para pakialaman. Ayon sa barangay, 2024 pa nang huling kumuha ng barangay permit ang pagawaan. Kumukuha naman po sila, pagka po kukuha ng business permit sa bayan, sa munisipyo, kumukuha po sa amin ng barangay permit yan. Kung halimbawa po, kinakailangan at labag sa panuntunan ng kalinisan, wala naman po tayong sisinuhin kahit kagawad siya, na basta ang nahayaan natin kung ano yung kapakanan ng nakararami. Ma'am, hindi po namin gagamitan ng influensya or sino po ba, ma'am? Konsehalan po ma'am ng barangay yung kapatid ko. Ma'am, kasi hindi naman po nangingialam yung kapatid ko sa hanap buhay Basta ma'am, ito pong papasok na linggo, ayusin po namin yung dapat ayusin. Hihinto kami ma'am. Bago umalis ng Nueva Ecija, muling nakipag-ugnayan ng resibo sa lokal na pamahalaan ng Santa Rosa. Ipinagbigay alam namin na nagbalik operation sa pagawaan matapos silang inspeksyonin. Ayon sa Bureau of Permits and Licensing Office, may tuturing na itong pangatlong violation. Ang Pansitan Business po sa Barangay Tramo na matatagpuan doon ay wala pong kaukulang permiso o lisensya dito sa aming munisipyo po. Ito po ay isasangguni namin sa Office of the Mayor po at ganoon din po sa barangay at posible po silang ma-issuehan ng closure order. Ipinagbigay alam din ng resibo sa social worker ng Santa Rosa ang pananakot di umano na ginagawa ng may-ari sa mga batang pinaghihinalaang nag-report tungkol sa kanyang illegal na pagawaan. Ang subject for verification po natin, once po na ma-prove natin, bibigyan po na, ipa-filean po natin sila ng karampatang sanctions. Sa pagtiktik ng resibo sa pagawaan, umaasa kami na tunay nga itong tinututukan ng lokal na pamahalaan, lalong-lalo na't na resibuhan ang kanilang mga paglabag na nagdadala ng pangalip sa kalusugan at mga menor de edad na dito na umaasa ng kabuhayan. Mga dayuhang na love at first sight daw sa ating bayan kaya pinili nilang dito na raw manirahan. Pero ginawa lang pala nilang hideout ang ating bansa
para sa di umano'y patong-patong na krimen na gusto nilang takasan. Dahil sa malakristal na tubig at hitik sa yaman na karagatan ng Romblon, dito naisipan ng British national na si Charles Beaumont na magtrabaho bilang dive instructor sa isang dive resort sa bayan ng Santa Fe, Romblon. Mukhang business is doing good at maganda raw ang natatanggap nilang reviews mula sa kanilang mga kliyente. Pero nito lang February 16, bumisita ang isang grupo ng mga lalaki sa kanilang resort hindi para mag-inquire tungkol sa diving lessons. Laking gulat ni Beaumont nang malamang mga operatiba na pala ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang kanyang kaharap at aarestuhin na pala siya. Kasi naman si Beaumont mukhang napasarap sa ating bansa at overstaying na pala. Nakita po ninyo doon sa ilang mga footages na siya po ay nagmamanage ng isang diving resort without the proper visas or permits. So iyan po ay isa pang violation niya doon sa ating Philippine Immigration Act. Pero ayon sa Bureau of Immigration, tinugis nila si Beaumont para sa isa pang mas nakababakalang dahilan. Ang dive instructor, isa pala sa most wanted na sex offenders sa United Kingdom. Na-receive po ng ating opisina yung impormasyon galing sa British government na itong taong ito ay merong prior conviction doon sa kanilang bansa na meron pong involvement sa pagmumolestya ng kabataan. He used to be a teacher sa labas po ng bansa at doon po natin nalaman na maaaring estudyante niya yung isa doon sa mga minolestya niya na isang 15-year-old na dalagita. So tayo po ay nababahala sa mga ganito pong istorya at we consider him as a threat dito po sa ating bansa. Sa ngayon, nasa kustudiya na si Beaumont ng Bureau of Immigration at naghihintay na ng deportation schedule pabalik sa kanyang bansa. Humingi ang resibo ng pahintulot sa ahensya para makapanayam ang dayuhan. Pero hindi na kami pinayagan. Ang nag-aasikaso po ng kanyang mga dokumento ay ang kanyang counsel because he is naman po afforded the right for a counsel. Ang kanyang embahada po ay nakikipagtulungan din po sa atin para ma-expedite po ang deportation nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinutukan ng resibo ang mga dayuhang tila ginawa ng kuta ang Pilipinas para takasan di umano ang iba't ibang kaso sa kanilang bansa. Unang taon pa lamang ng resibo, maigpit na kaming nagbabantay sa kanilang mga kilos dito sa ating bansa para matukoy ang panganib na pwede nilang idulot sa ating mga kababayan. Taong 2023 kasama ang resibo at ang Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Lumipad kami pa Cebu para hindi na patagalin pa ang mahabang pagpapakasyon ng dalawa pang dayuhan. How are we doing, guys? We're just visiting the Mary Shrine in the Philippines. Isa pa sa matagal lang tinutugis ng mga otoridad ang British YouTuber na si Derek Gordon Heggie dahil sa patong-patong na kasong kinasasangkutan niya di umano gaya ng pagnanakaw, illegal possession ng droga, pagkakalat ng masiselang mga larawan at video at ang paggagahasa raw sa isang menor de edad. Isa po ito sa talagang binantayan natin at tinutukan natin na kaso, kasi nakita po natin na may history of violence itong si Heggie. Bukod po dyan, meron siyang kaso na siya po ay nangmolestya ng isang menor de edad, 16 years old. Kaya naman nang matundo ng mga otoridad ang pinagtataguan ni Heggie sa Bugos City. Wala nang inaksayang oras sa mga operatiba. Kasama ang resibo, agad lang nilang inaresto si Heggie. Ikakanta o ibibisto, idulog na, tumindig ka. Okay. Put your headphone on your back. Yeah. T-shirt, passport. Pero si Heggie, nagpa-victim pa. Pinagtitripan lang daw siya ng kanyang bashers online. This one is that is not an offence, that is made. Can you tell these guys that the bashers online have been making the lies and rumours up? Your warrant is not based on the bashers, but we have received information from your country that you have an outstanding warrant arrest for us in UK.
mula sa Bugos City, kasama pa rin ang resibo. Sumunod namang pinuntahan ng Bureau of Immigration ng isa pa nilang target na nagtatago raw sa isang condominium sa Cebu City, ang US national na may patong-patong na kaso ng rape at child molestation sa Amerika na may pangalang John Minor. Ito naman po, nalaman natin na isang pugante sa Estados Unidos. Meron pong warrant of arrest from Spokane, Washington. Itong individual na ito. Ito, tinuturing natin na one of the most heinous crimes siguro na maituturing na ginagawa against yung mga vulnerable children. Nang matukoy ng mga otoridad ng Cold Unit at target, inabangan nila ito sa lobby ng condominium. Ilang sandali pa, isang pamilyar na mukha ang nagpakita. Huli ka! Vacation is over, John! Hey, bro, sit down. Mr. Minor? Minor, we're agents of Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Oh. Have your phone, please? I will explain your case. I need to call my wife. Yes, you can call your wife later. You're under arrest. You are under arrest. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in this investigation. Do you understand those rights that I just read to you? Ang dalawang nahuling suspect dinala sa National Bureau of Investigation, Mandaue, Cebu. Sinubukan naming kunin ng pahayag si John Minor. What can you say about the case? File the case. Pero no comment na lang daw muna siya. Halos 3 taon mula nang arestuhin ng mga otoridad sina Derek Gordon Hegi at John Minor. Nananatili silang nakakulong sa detention facility ng Bureau of Immigration dahil patuloy pa rin daw na iniimbestigahan ang kanilang kaso. Prior to deportation, inaalam po natin kung may mga local cases ang isang foreign national. Pero once cleared na siya, wala na siyang mga kaso dito sa Pilipinas at nakuha na natin lahat ng mga dokumentong kinakailangan like the travel document, then we can implement the deportation. Para sa Bureau of Immigration, kapakanan ng mga Pilipino ang kanilang prioridad sa pag-aresto sa mga dayuhan na undesirable tulad ni Beaumont, Hegi at Minor. Iniiwasan natin yung gamitin nila ang Pilipinas for sex tourism. Given the history of their crimes, posible nilang gawin yan dito sa Pilipinas and we do not welcome them at all. Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumang. Ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.